Jesus, and take your place.
worship you, we worship you, we worship you, Lord. Hallelujah. It's come in your glory. It's come in your glory, Lord. Hallelujah. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Fill this place with your presence, Spirit of God. Have your way, Lord. Just have it your way. We worship you. We give you praise. We lift your name, Lord Jesus. Have it your way. Come, Lord Jesus. Spirit reign, Spirit reign. Just flood our thirsty hearts. Flood our thirsty hearts, O God. Fill us with your glory. Fill us with your glory. Yebrebeki namashekera labasu turubukura namandilime. Labarmekim blosu tereyaba hendile amase bekenas. Shubemendele yambe namusu terebeki blahasutu. Memlaan dinekene yasubdean binin. Imnean museblean kalabase kebasototona. Heme musedeana. Yelamandele yabosere alalamandi. Imnean kenanase. Hallelujah. Spirit of the living God, flood our hearts. Search our hearts. Expose our hearts. Tonight, God, I pray that our hearts are thirsty, hungry for you. So you can come and take over and take your place in the midst of our lives. That our heart's desire is to lift up the name of Jesus, to magnify His holy name. That this life that we live is well-pleasing unto you, God. A sweet swelling aroma. An offering to you. Here we are in this place tonight. Come in your glory. Reveal yourself like never before. Speak to our hearts. Transform our lives. And may it bring glory and honor to your holy name. That in our daily life, you are lifted high and magnified. Binibigay namin, Panginoon, ang gabing ito. Nais namin, Diyos Ama, parangalan ka sa aming kalagitnaan. At ang aming Panginoong Hesus ay maitanghal at maitaas, madakila sa mga buhay po namin. At ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay malakas na gumagawa, kumikilos, gumagabay, tumutulong sa amin para patuloy naming maunawaan ang iyong mga kalooban at may sa katuparan ng lahat ng mga ito. Buksan mo mga puso't isipan. Magkaroon kami ng pangunawa. Hindi lang kaalaman, kundi karunungan mabuhay para sa iyo.
Samahan mo kami, O Diyos. Naniniwala kami sa presensya mo. Walang gawa po ng masama ang makakapanaig sa amin. Ang palaging mangingibabaw ang iyong kalooban ng iyong kagustuhan. Yan po nakakapangyari. At kita namin ang kagandahan ng iyong malakas na pagkilos sa aming mga buhay at sa pamamagitan ng aming mga buhay. Tulungan mo kami na tunay na maging malalim na kaisa sa iyo, aming Ama. Sa gabing ito, Lord, i-reveal mo ang iyong puso. Makunik yung puso namin sa puso mo. Hindi kami maging ignorante o inosente or malayo at may espasyo kami sa iyo. Just like what you have said in your word. God, we want to draw near to you. So you will draw near to us. Have your way tonight. Spirit of God, take us to the deeper truths of the word of our Lord Jesus Christ. Reveal the heart of the Father, that as we are still in this earth, we may walk in it, we may live on it, that it will bring glory and honor to you, God. Salamat. Habang kami susunod, alam namin, you are paving the way for your miracles to come to pass in our lives, O God. Maraming pong salamat sa pinagpalang gabing ito. Salamat sa banal mong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagpapaunawa mo sa amin ng mga bagay-bagay patungkol sa aming Diyos Ama, sa aming Panginoong Jesucristo. Pinagpala mo na ang gabing ito. Alam namin, tinanggap na rin namin ang malakas mong pagkilos at paggawa. Ang mga milagro at himala ay tunay na makikita at mararanasan ng bawat isa sa amin. We give you praise, we give you all the honor, and we thank you for such an overflow from you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Well, before we sit down, just go around and let us greet one another. Hallelujah. Magandang gabi, bayan. Good evening, LPBC, and welcome to our midweek service, month of February. Tama, ito ang unang Miyerkules. 7. Okay, so happy birthday sa mga nagbe-birthday ng Pebrero. Si Sister Sheila, birthday nung Monday. Tama ba? Nung Monday, no? Si Giancarlo. Si Ate Marisa, birthday ngayon. So, happy birthday sa inyo. Wala naman nagbe-birthday ng February 29, ano? every 4 years ba yun, ano? Every 4 years. Sayang, ano? Siguro yung ang mga anak ng February 29, pinipigilan nila, ano? Para hindi matuloy. Para at least March 1. Okay, so welcome again sa LPBC midweek service and everyone who is online.
thank God for your life and we thank God that you will come soon sa face-to-face natin. Mahirap kapag nasasarapan tayo masyado sa online. Yung mga pulis nga pag nauumay na sa kaka-online namin, kaya pinapupunta na ako dun sa stasyon Sana ganun ng mga Kristiyano, no? Nauumay sa online. Gusto pumunta sa lugar na kung saan talagang live lahat. Hindi naman live talaga yun kasi remote areas ang bawat isa. So, grateful tayo sa Panginoon that we are on our second month ngayong 2024. Okay, so paalalahanan ko lang po kayo ng ilang mga announcements, patalastas. So, namimigay yung bata ng pagkain. Abot nag-aabot. Kala niya siya kinakausap ko. Penge. 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 Kaabot talaga siya. Okay, so announcements. So February 10, this coming Saturday, ay Youth Fellowship. So yung mga kabataan po natin, mga magulang. Okay, so we encourage your young people to be a part of this fellowship. 10 and 24 po yan. Feb 10 and 24, alas 4 ng hapon. Dito po natin ginagawa sa ating center. Okay? So, please do invite yung mga kaibigan natin, mga kaklase po natin, pwede nating bitbitin. So, let us win our friends, our classmates, our neighbors. And alam ko, ang kabataan dapat sa LPBC may impluensya. Hindi na impluensyahan, Amen? Na imbes na sila yung nakikisama, sila yung sinasamahan. No? Yun yung deklarasyon dapat natin na baliktarin na natin ang mundo. Masyado ng ganun Paulit-ulit na lang na ang Kristiyano ang nakikisama, hindi siyang sinasamahan. So let us just be somebody who is bringing the light, and what we are doing sa mga daily devotions natin, I believe it's bringing some light to us. We become more shining, nagliliwanag pa tayo. So I encourage you to be a part of our youth fellowships, 10 and 24. Ngayon po yung last day na ating prayer and fasting. And thank God for the 2 nights that we have online. Mainam po na meron tayong mga tinanggap na mga salita ng Panginoon. Nung unang gabi, tatandaan niyo yun, diligent. Tapos yung kagabi, anong kagabi? Tatandaan niyo ba yun? 1 Thessalonians 5, that kaya ang concern ni God, yung whole spirit muna natin. Kailangan buo ang spirito, kaya kailangan nagfa-fast. Kasi we cannot make the spirit whole if we are not practicing fasting. So hindi lang po siya parang sundot lang palagi. Ito po ay dapat buhay din ng mga mananampalataya if we wanted to see His kingdom come. Okay? So, yun po, this is the last night ng ating prayer and fasting. And then, Feb 16, sa lahat ng mga mag-asawa, pwede rin sa mga mag-aasawa, pwede na natin silang isama, yung mga nagbabalak mag-asawa. Yung mga anak ni Brother Lloyd, mag-aasawa na yan So, pwede na natin hatakin yung mga yan. 2 pares yun. So, pwede na natin sila imbitahan. And hoping na hindi sila ma-OP, kundi, they find themselves, nagiging makabuluhan sa kanila yung mga ganong pagtitipon because it adds to them as a new couple. Okay. So, ang bayad po ng ating couples fellowship ay 1,000. At ito po ay gaganapin sa Liwanag Cafe.
Kaya napakaganda po ng lugar at talagang maliwanag po. Sa labas po kulay dilaw at itim, sa loob puro dilaw. Ang ganda ng kulay ng Liwanag Cafe. Tapos may events sila doon. Yung events place ba yung pag-aanoan natin doon, sis? Yung kulay lavender? Hindi. Yellow rin, yellow. Meron sila sa yellow. Kasi liwanag eh. Kasi alam ko liwanag kasi kandila talaga yan. Ang linaw, ang liwanag. Aquino ba? Dilawan, dilawan. Hindi, buti nga hindi pink eh. So, alam natin na kailangan natin maging part ng mga ganitong gawain. So, siguro sila Brother John naman, Sister Lolet ay nag-i-invite ng mga iba pang mga couples. And we are inviting other couples as well. May mga message na tayo. At they are looking forward na ma-free up sila. Okay, so sinabihan naman na yung mga in-invite ko, sinabihan ko na mag-message sa inyo for further details. Para at least alam nila kung ano yung mga specifics. Okay. Ano yan, ma? Mami ni Tibiki? Okay, so, sige. Ano pa? Feb 23. Okay na tayo? So, okay na tayo sa couples, no? Feb 23 naman, yung mga young adults po natin. So, I don't know kung saan kayo. Parang Kamplilim ba? Kamplilim kayo? Doon yun sa may tabi ng iglesia yun eh. Hindi kayo may-ari ng iglesia. So, dyan yan sa malapit sa munisipyo. So, yan. Young adults, alas 7 ng gabi. For further details also, you may chat or message Brother Morris and Sister Russell. So yan po, Feb 23 po yan, alas 7 ng gabi. And then, ang Men's Fellowship, 24 naman ito ng Sabado, umaga alas 8. So, imbitahin ko po ulit yung mga kalalakihan natin. And I believe, maraming inputs eh. Tsaka talagang we are really expanding sa mga gawain katulad na ito. Okay, yan po yung mga gawain sa buwan ng Pebrero, and we all wanted na lahat po ay maging kabahagi sa mga gantong inihahain na mga gawain ng simbahang ito. Okay, so take note of our schedules and make our schedule free if we are a part of this. Okay? So, ituloy ko po yung aking sinishare every Wednesday about the principles of God's kingdom. So we are now sa series number 17. Okay? So last Wednesday, we have talked about the kingdom concept of territory. Yung man's authority naman yung pinag-usapan natin. Ano ba ang meron na ibinigay ang Panginoon sa ating lahat? At bilang mga pinagkatiwalaan dito sa lupa, ano ang dapat natin pinapractice? So, babalikan po natin yung ilang mga bagay kasi po, connected po ito sa Constitution. So, alam ko naman, pag nakadinig po tayo ng salitang Constitution, ito yung mga bagay na nais mangyari ng isang bansa para sa kanilang mamamayan. Okay? Pero balikan muna natin yung nakalipas na topic natin. Next slide yan. Sabi nga nun, let us remember, we were made for the earth. Okay? We are not made for heaven. We are made for the earth. So, meron tayong earth suit. Okay? Ang tawag dito sa katawang lupa natin ay earth suit. So, tayo ay nakadamit pang lupa. Okay? And that is where our place of dominion will be in the life to come. So, ang gusto ng Panginoon, if we were made for the earth, then we will take our dominion
on this earth. Not everybody, any place pa. Kumbaga dito lang sa lupang ibinigay na sa atin ng Panginoon. And we are kings. Tingnan niyo po, we are kings by delegation. We are being delegated as kings. And we are not automatically been made kings during the creation. It was delegated. Because still, the King of Kings owns everything on earth. But we were made kings here on earth because the King of Heaven rules in heaven. So He wants that He delegates the authority and power to us so we can be kings here on earth. Another one, sabi nga, God, ito yung mga bagay na dapat natin naintindihan. God will not intervene in the affairs of this earthly domain without the permission of those who hold dominion authority here. So hindi siya pwedeng makialam kung hindi natin siya bibigyan ng kalayaan o ng opportunity o privilege to work for us or to do something for us. Okay? Hindi siya makikialam. So kapag binigyan lang natin siya ng kaparaanan para kumilos, gagawa siya. Mangunguna siya. Okay? So, ganyan ang Panginoon. Hindi siya, tawag dito, hindi siya manghihimasok kung hindi natin siya hayaang manghimasok. Okay? Another thing that dapat natin maintindihan, kasi minsan kasi dito nagkakamali ang mga mananampalataya eh. Na ang thinking ng mga mananampalataya, bakit hinahayaan ng Diyos ito? Di ba? Bakit ganito ang kasamaan? Bakit ganito ang nangyayari? But, unless, pagdating dito sa next slide, makikita natin kung ano ang dapat natin gawin. Sabi nga, through prayer, we invite God to act in our domain. If we pray, then God is licensed to do something on our behalf. Okay? Nagkakaroon ng lisensya ang Diyos, kumilos dito sa ating sinasakupan kung ini-invite natin siya. Sa sitwasyon natin, sa mga problema natin, bakit hindi magbago-bago? Ang tanong, ini-invite ba natin siyang pakialaman tayo? Okay? Ang man's authority, we are all supposed to be using it wisely. Kasi parang ang nangyayari kasi, binigyan tayo ng kapamahalaan, pero ginagamit natin in a manner na parang nagbobosi-bosi tayo, pero hindi natin alam na ang pagiging tagapamahala natin ay para maisaayos yung mga pangyayari sa buhay natin at sa mga pangyayari sa buhay lalo na sa pamilya natin. Kung hindi natin nahayaan ng Diyos, walang magagawa ang Diyos. Okay? Prayer is very important. Okay? Kaya nga sinabi ng Diyos, pray without ceasing. Bakit sinabing manalangin ka ng walang patid? Hindi ko naman sinabing mula umaga, kahit natutulog ka, nananalangin ka. Ibig sabihin, you always inquire of God. You always ask God. Na parang mga bata na we always kalabit-kalabit kay Lord. Parang sa tatay, di ba? Palaging kinukuha yung attention. So, ganun din tayo. We always ask of God and invite God to act in our domain, to where we are. Tapos, sumunod dito, ito isa sa mga katotohanan, in the kingdom of heaven, di ba, ang gusto natin, heaven here on earth. In the kingdom of heaven, there are no haves and have-nots. So, ibig sabihin, if the heaven is like that, kung walang haves and have-nots, everyone is a have. Ibig sabihin, doon yung meron at hindi meron. Pero dito sa maunawa natin, lahat sa Panginoon ay gusto niya lahat meron. Okay? So, hindi natin, kaya minsan, dapat iniingatan natin din yung sinasabi natin, yung sinasabi, wala nga eh. Di ba? Wala nga pera eh. Wala nga wala nga magandang pakiramdam eh. Wala nga maayos. Yung mga, the way we say it, at parang wala tayong kapamahalaan sa mga sinasabi natin.
So, nami-miss natin yung talagang benepisyo ng kingdom ng Panginoon that everybody can have. Amen? So, ibig sabihin, lahat, ikaw at ako, tayong lahat, we can have. Ask. Di ba? Sabi nga, ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So, in the kingdom of heaven, that is His design. He wants it to happen here on earth. It's in our authority to make it happen. And then, tingnan niyo po yung last, the meek will inherit the earth, not heaven. So, yung mga maamo ay talagang makikinabang sa mundong ito. Heaven is not the place for the meek. It is the place for the holy. Naintindihan niyo po ba yan? Meekness can only be practiced here on earth because holiness is for the heaven. Kaya nga, kung tayo maamo, ibig sabihin ng pagiging maamo natin, alam natin kung saan tayo lulugar at hindi tayo nag-overboard at nagpapasakop tayo at pagpapasakop natin, nagagamit natin yung kapamahalaan natin in a manner that we are not offending others. But again, on this earth, offense has always a place. So, konting salita mo lang, kahit na nice words ang binibitawan mo, may na-offend pa rin. So, but it cannot be changed. The meek will inherit the earth. Ang mga maamo ay magmamana ng kalupaan. So, hindi man kailangan palaging forcibly. Ang authority natin is not, it is just imposing something. It's not trying to enforce something. It's just imposing. Naintindihan niyo ba yung imposing, enforcing? Pag ini-impose mo, ibig sabihin, alam mong ikaw, ayun na yun. Yun na yung given na. Pag ini-enforce mo, ibig sabihin, hindi mo alam na yun, kaya nga pinipuwersa mo. Naintindihan niyo pa pagkakaiba ng enforcing and imposing? Saya ng batang yan, ah. Pag ini-impose mo ang will ni God, you know the will of God will just come to pass. Pag ini-enforce mo naman, ibig sabihin you're trying to, gusto mo ipagsiksikan ang isang bagay na hindi mo alam. Kaya ini-enforce mo. Siguro, ang enforcing, pag may authority ka, pag enforcing, ibig sabihin, the limits of the enemy in our life. Ini-enforce mo, hindi ka pwede dito, wala kang lugar dito sa akin. That is enforcing. Imposing is that I am already a victor, ako'y more than conqueror, I am an overcomer, then that is imposing. Okay? So, we need to understand our authority. Now, ang mga bagay pong ito sa otoridad ng isang tao ay nangyayari dahil may mga pamantayan. Pamantayan na gusto ng Diyos na hindi natin kinalilimutan. Dito sa Pilipinas, nagkakaroon ng somehow disputes na ngayon na yung dating presidente at ang presidente natin ngayon ay nagbabanggaan. In a manner na ang issue lang naman ay charter change. So gustong baguhin ang Constitution. So we all know that Constitution ay isang bagay na somehow kailangang pinag-iisipan ng malalim at hindi kagad kumbaga pinapasok. Siguro nga yung Constitution noon ay hindi na masyadong applicable ngayon. So somehow there will be adjustments. Tama? But again, yung pinupush ni PBBM, yung bagong Pilipinas, sa tingin ko, that is a trial and error.
Trial and error. Kasi he wants to see something better, but he needs to, tawag dito, he needs to take care of the roots. Meron talaga siyang puputuling mga ugat para umusbong ang mga bago. So somehow, alam naman natin, tayong mga tao ay somehow minsan sarado tayo sa pagbabago. Tama? Gusto natin kung ano yung nakagawian na, yun na lang. For in the kingdom of God, it's very clear that the Lord is saying to us in Isaiah that He is always doing something new. And that is His desire, ang desire ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, yung mga bagong bagay ay maranasan natin mula sa Kanya. Ang kingdom of God is never new, but He is trying to impose something new because we've been used so much doon sa old ways natin. Ang ating nakagisnan ay ganito, ganyan. So, anong nangyayari? Ang hirap baliin. Ang nangyayari, nagkakaaway-away pa yung mga mananampalataya. Lalo na kapag itong kingdom ay pinag-uusapan. Pag kingdom principle, pinag-aawayan pa rin ito ng circle ng mga mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kasi sa kingdom principle, parang hindi matanggap ng mga sinauna na ito yung kalooban ng Panginoon talaga kung bakit dumating si Jesus at gusto niyang ma-impose yun. Bakit niya sinalag ang mga pariseo? Yun po yung preaching ng linggo. Kung naalala ninyo. Bakit sinalag niya yun? Bakit niya kinounter yun? Kasi nga, it was not all the will of the Lord and it's not the kingdom of God that is being imposed on earth. And right now, He is giving it all back to man dahil tayo ay dinala ng Panginoon dito. So, kailangan natin, meron na tayong mga pamantayan and we are not falling short of this constitution. To which ang constitution ay mismong puso ng Diyos, hindi puso ng tao. Okay? Titingnan po natin mamaya ang mga bagay-bagay patungkol sa constitution. But these are somehow mga introduction with regards to this topic. Next slide. Sabi nga nun, in a republic, the constitution, nasaan? Ayan, in a republic, the constitution is the people's contract with themselves. Sa republika, ito yung kontrata nila sa sarili nila. Batas, yung batas nila para sa sarili nila. While in a kingdom, it is the king's contract for the people. It is not man-made, it is king's made sa kingdom. Okay? It's not the majority who's doing it. It's the only sole authority that is doing it for the benefit of the citizens. Okay? Ang hari ang gumagawa ng kontrata. Ang hari ang gumagawa ng batas para sa kanyang tao. Ang tao, sa republika, ang tao gumagawa ng kontrata niya. Imagine, meron tayong kongreso. Diba, republika tayo? Meron tayong senado. Tapos, kada bayan, kada lungsod, meron tayong mga konseho. Sa barangay, may mga kagawad. These are contract that men are doing for themselves. Okay? That is why, magtataka kayo, minsan ang gawa ng tao ay one-sided. Kung obserban tayo, bakit ginawa itong batas na ito? Para makinabang ang taong ito. Na siya rin naman author noong gumawa. Meron talaga nakakapag-isip ng tama na ang gusto ng hari siyang pinagagawa. Pero again, in a republic, the constitution is like that. Now, in a democracy, sabi nga, in a democracy, the people plan and decide what they want to happen to them. Democracy, di ba? Ano yung unang-unang
salita sa Constitution. We, the sovereign people. We, the sovereign Filipino people. So it's not, di ba? Di Venus. Sa democracy, ganun eh. Ibig sabihin, it's about the people who's planning everything. Malaya eh. Pero sa kingdom, tingnan niyo po, in a kingdom, the people have no say. Instead, the king tells you what he wants to happen to you, which is much safer. Kasi, alam ng Diyos ang kapasidad ng pag-iisip ng tao. We are desperately, the heart is deceitful and desperately wicked. That is why He is trying to govern us in the kingdom principle or kingdom concept para kung ano mangyayari sa atin, yung gusto niya nangyayari sa atin. Kasi wala namang iisipin ng Diyos sa atin, ang hari natin na ikasasama natin. Okay? Next slide. So, the kingdom constitution, dapat ito maintindihan natin, the kingdom constitution states that the king's desires for his citizen. And because he is a righteous and benevolent king, his desires are always for our greatest good and benefit. So, yung kingdom constitution, ini-state diyan yung mismong naisin ng hari sa kanyang mamamayan. At since ang ating Panginoon, ang ating hari ng mga hari, ay napaka matuwid at mapagbigay na Diyos, so ang iniisip niya lang sa atin, ninanais niya lang sa atin, ay para sa ating benepisyo at kabutihan. So, sa Constitution na ginawa niya, to which dito, magiging obvious dito ano yung Constitution niya. Ito po. This was written. This is the heart of God to you, to me, to us, for the benefit of His citizens, para mapaganda at mapabuti. So, ibig sabihin, dito sa kanyang constitution, nandito lahat ng kanyang puso. So, hindi natin pwedeng, hindi tayo pwedeng maging, tawag dito, ignorante ba yan? Ignorante sa gusto ng Diyos. Kaya di ba may mga tanong, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Di ba may the normal na tanong yan, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? So ano ba yung mga ninanais ng Diyos sa atin? Ang problema, kaya hindi alam ang kalooban ng Panginoon, yung naisin ng Diyos, dahil nga hindi tayo exposed dito. Kaya nga sa ibang simbahan, yung mga ministro lang ang nakakapagbukas nito. Pag tinanong mo yung mga membro, hindi nila alam kasi sinasabi nila, hindi namin pwedeng basahin yan, hindi kami nilidesign para dyan. So, ibig sabihin, ang binigay na constitution ng Diyos ay sa iilan lang ba? O dapat sa lahat ito na nilalang ng Diyos? Diba dapat sa lahat ito? So, yun ang dapat maintindihan natin. Ginawa itong constitution ng Panginoon for us to know what is His desires for us. Ano yung nasa puso niya? Ano ba yung sa loobin ng Diyos sa atin? Okay? Next slide, sabi nga nun, in the kingdom, God make the contracts. Okay? Siya ang gumagawa ng lahat ng kontrata. Kasi He knows everything naman eh. So the Constitution is the will and the testament of the king for his citizens. Okay? The will and the testament. Ito, nadidinig lang natin ito sa mga patipok na. Last will and testament. Okay? Pero tingnan niyo po, sa totoo lang, ang will and testament is what is the kingdom principle it is all about. Sabi, a will is what is in the mind of a person. His or her desire and intent. So,
When God makes the contract, His will is that kung ano yung desire niya at intention niya sa akin. Yun yung will niya. Tapos yung testament naman is the physical documentation. Kaya ito, physical documentation. Hindi niya lang ninais at yung may intention sa atin, kundi sinulat niya physically for us to understand it, for us to have a hold of it. A testament is a physical documentation of a person's will, codifying his or her desire and intent in the form of a legal document. So dito pa nga lang, this is a legal document, but others are reproducing an illegal document. Di ba? Wala namang ibang binigay ang Panginoon kundi itong mga salita niya. So nangyayari, ito na nga kontrata, gumagawa pa ng ibang kontrata. So, naintindihan natin ang Constitution. Yun talaga yung gusto ng Panginoon na mangyari sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Now, tonight, I'll be giving you 7 principles of the kingdom's constitution. Pero, ang bibigay ko lang po sa iyo ngayon, sa inyong gabi ay yung unang 3. So, sa next Wednesday na po yung huling 4. Kasi, nais kong pagtuunan natin ng pansin ang mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon na maintindihan natin. Okay, unang-unang principle ng Kingdom Constitution. Unang-una, the source of the Constitution is the King, not the citizens. Okay, kapag kasi gumawa na tayo ng sarili nating batas, binabali na natin ang batas ng Diyos. Dito yung sinasabi na kailangan kung ano yung path, ano yung way, yun lang. Kung yun ang binigay ng hari, yun lang ang dapat mangyari. Hindi magbibigay ang hari ng mga bagay na ikasasama po natin. Dapat maintindihan natin, lalo ng Panginoon natin. So, we need to understand He is the only source of this. Nobody else. Ano ba ang tawag na? Sola Scriptura. Soul Scripture. The Soul Scripture. This is the only word that is the confirmed word of God. Sola Scriptura. Nung last Monday, it was mentioned doon sa flag ceremony ng Binyan. Sabi ko nga sola scripture or soul scripture, that this is the only scripture that is recognized and approved and so close to the heart of God. This is the only one. So, walang ibang pinanggalingan kundi ang Diyos. Gumamit siya ng 40 author. Tapos, ginawa po siya sa 1,500 na taon. This is the only book that was completed 1,500 years. Imagine niyo, iba gumagawa lang ng libro, 1 taon tapos na may libro na. Ito, 1,500 years, and it was written by 40 authors that are connected with one another in the Spirit of God. Okay? So, ang Diyos ang siyang nagbuhos sa mga taong ito para maisulat ang kanyang gusto sa ating lahat. So, it's not, kaya nga, pag may lumabas na iba, liban dito, na hindi sa Diyos, ibig sabihin, ligaw na tayo. Pero dito, alam natin, ang salita ng Panginoon, it will not actually lead us astray. Di tayo maliligaw dito. Mas maintindihan natin kung ano ang nasa puso ng Diyos, which is if we are keen in meditating it. Kaya nagkwekwento kami ni Kuya Loy. Kasi pagdating sa Exodus, histories to eh.
mga pangyayari. Sa Mateo, stories eh. Dito, histories eh. Di ba? Tapos, pagdating sa Psalms, ay ano naman ito, mga, kumbaga, true to life stories naman ito. Pagdating naman sa Proverbs naman, yung binabasa natin, these are all nuggets. Kasi unti-unti butil-butil yung pinakakain sa atin dito. Pero sa totoo lang, ito yung magaganda habang nakaraan. Sino ba yung nag-share? Ay, si Brother Gino yun nag-share sa devotion niya na yung sa Proverbs 7 yun, yung babaeng pakawala na ang istorya, di ba, sa Proverbs ay yung lalaki dumadaan sa daan na yon, tapos nakuha siya ng babaeng yon at hinalikan kagad siya ng babaeng yon, tapos nasilo na siya hanggang sa nasira ng kanyang buhay. So ito naman ay mga, kumbaga, paalala na palaging may trap. Ay, ang gusto ng Panginoon, wala tayo doon, hindi tayo mahulog doon sa trap. So ibig sabihin, nailathala ito, naisulat ang mga bagay ito para tayo ay hindi talaga masway sa buhay na ito. Okay? At hindi tayo mahulog talaga sa matitinding tukso, lalo na ngayon napakatindi ng mga tukso. So, 2 talata ba yung susunod dyan? The Lord, Psalms 10 verse 16. Sabi, the Lord is King forever, the nations will perish from His land. So, itong talatang ito, the Lord is King forever and ever. Ibig sabihin, He is the source of everything. He is forever and ever, and the nations will perish if there is no Lord. Then, Psalms 33:11, but the plans of the Lord stand firm forever. So, ang plano ng Panginoon, mananatili yan. The purposes of His heart through all generations. So, bakit mahagi niya yan? Para makita natin kung ano ba gusto ng Panginoon sa atin. Hindi tayo ligaw. Okay? Next, number 2. The second point is this. Yung una, the source is the king, not the citizens. The second is the Constitution contains the benefits and privileges of the citizens. Okay? Itong pangalawang prinsipyong ito, pinapaalala sa atin, ang Constitution na ito na ibinigay ng Diyos ay naglalaman ng mga benepisyo at mga pribilehiyo. Kasi ang na-highlight sa mga tao, alam niyo yung mga do's and don'ts? Di ba? Ay, pag binasa ko yan, maraming bawal. Tapos maraming pinagagawa, parang hindi swak sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero sa totoo lang, this Constitution, what was written in this Constitution, were all the benefits and the privileges of the one who is a citizen of the kingdom. Yun nandiyan yung mga talata, di ba? Matthew 6:31-33. Basahin nga natin Matthew 6:31-33. Sabi nga dito, okay, sabi nga nun, therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. So alam ng Panginoon kung anong kailangan natin. And He will always bring us back to this verse, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So, what are we being worried about? What are we need to eat? What we need to drink? What we need to wear? Everything, the benefits and the privileges were all written here, and what we need to do para makuha natin yung mga benefits na ito. And then Matthew 7, tama ba yun? 7:7-8. Sabi nga nun, kasi sinabi ko na kanina to, ask and it will be given to you, seek and you will find,
Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and he who seeks, finds, and to him who knocks, it will be opened. So ito mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na kung susunod tayo, gagawa tayo, meron tayong pakinabang. Malaki ang pakinabang natin. So that is about the kingdom of God. This is the constitution that He has brought to us. He has written for us para malaman natin what will take place if we do this. This is the heart of God. If you follow me, then you will have a reward. Okay, the last one, number 3. Kasi meron pa tayong 4 next week. But we will post with that. Pero post para next Wednesday yung 4 naman. The last one, number 3, is that the king obligates himself to the tenets of the Constitution. So kung ano ang kanyang naisalita, obligado siyang makapangyari ang mga bagay na yon. So in the kingdom of God, this concept of constitution, he is tied up. Remember what he had said? He has given his word importance above his name. He exalted his word above his name. So ibig sabihin, he is tied up and he is obligated to do it. Kapag ipinasulat niya na ito, gusto niya makapangyari ito. Diba? Sabi niya, sabi niya, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Ibig sabihin, this word will still come to pass. Even the heavens and the earth will pass away. But this word will remain, it will happen. Okay? A king and his word are the same. Ibig sabihin, when a king says something, he is, kumbaga, iisa na siya. Kung ano yung sinasabi niya, siya yun. Okay? And when he speaks, his word becomes the constitution. So when a king's word is spoken or written down, the king is obligated to carry it out. Okay? Next slide mo. Sabi nga nun, once the King of Heaven speaks, it is as good as done. God cannot fail to keep His word, for if He did, He would cease to be God. The King of Kings, when He speaks, He will make it always good for us. Diba? Nangangako naman ang Panginoon sa atin na ang salita niya ay hindi babalik sa Kanya nang walang kabuluhan. At ito'y mananagana doon sa pinagdalhan niya na ito, yung tumanggap nito. So tayo mismo, maintindihan natin yung puso ng Diyos. Hanggat gusto niya ang salita niya mangyari sa atin. Kasi kung hindi mangyayari ito, yung sinabi niya, He ceased to be God. At alam natin, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya nga, babasahin natin itong last verse na ito. Numbers 23 verse 19. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Has He said, and will He not do? Or has He spoken, and will He not make it good? So when God said something, He will make it happen. When God had spoken it and written it down, He will make it happen. Kay Jeremiah niya sinabi yun, di ba? Nasabi ganon, I am ready to perform my word. Sabi, you have seen, maganda nakikita mo kung ano yung gusto niya sa'yo. But when you have seen it well, sabi niya, now I'm ready to do it for you. When you are seeing it so clearly now, this is the whole picture. Ito yung binibigay ko sa'yo, itong kaharian ko, ito yung desire ko. Gusto kong mangyari to. When you see it so clearly in your life, then He is obligated to make it happen to us. Kaya ang masarap bilang mga mananampalataya.
Hindi lang tayo mananampalataya, kundi mamamayan tayo ng kaharian ng Diyos. Kumbaga, ang Diyos, ang Diyos na ating hari, ika nga ay tayo ay sagot niya. Kaya kung hindi nangyayari ang kaharian dito sa lupa, tayo ang may problema. Dahil hindi natin hinahayaan na ang constitution na ito ay maging buhay sa atin. Dahil kapag ito ay alam natin at meron tayong puso para sundin ang kalooban niya, yung do's and don'ts niya ay hindi lang ganon, kundi meron niyang advantage and disadvantages. Pag sumunod ka, advantage. Pag hindi ka sumunod, disadvantage. So, mga kapatid, yung constitution ng Panginoon, hayag na hayag sa atin. At alam ko, yung ginagawa nating practice ngayon, hindi tayo na huhuli sa kung ano yung puso ng Diyos sa atin. Oo, minsan ang dating ng binabasa natin at binemeditate natin na nakakabore, lalo na yung Exodus. Diba? Kagabi, di ba, yung Exodus, parang ang haba nun, 3 chapter yun eh. May karugtong na 23, tapos hanggang 25, 50 ba yun? 25? 50? Ang haba, di ba? Pero istoryahan yun ng mga ano. Kung intindihan natin sa ito, may intindihan. Parang sa istorya, history talaga ito. Pero again, kung paano in order ni Lord yung mga pangyayari, for us to see the significance of the victory and the freedom that the Israelites have, even in the face of the enemy, we know that His will will be done. Yung gusto niya pa rin ang gusto niya mangyari. Kasi may mga pasaway talaga eh. A generation will fall, but a generation will still rise up. Tayo ba yung Brother Ben, nag-usap tayo na sa history, di ba? Parang, hindi ko na matanda. Basta may kausap ako na ang Diyos, para bang puro pinaparusahan niya na yung mga tao, di ba? Hindi ko nasasabi niya, hindi ko na siya papakinggan, sa shutdown ko na siya, ganyan. Kahit lumapit siya, hindi ko na siya papakinggan, hindi ko na entertain. Pero in the end, grabe ang puso ng Panginoon. In the end, may but eh. The turn around of every situation, every story. There is a but na kung sila ay babalik sa akin, ako ay kulit sila. At papakilala ko na ako ay Diyos nila at sila ay Diyos ako. So, sabi ko parang cycle ito. Pagbabasahin niyo, kasi naabutan ko ay month of September. Ang istorya ay Ezekiel, Daniel, yung mga ganun ba? Iisipin ko, sabi ko, ang titigas ng ulo, lalo na kay Jeremiah, yung sa libro ni Jeremiah. Kaya nga siya tinawag na crying prophet eh. Kasi wala talagang dull moment doon, puro iyak lang yun. Gagawaan ng mabuti, sasabihan ng mga tao, papatayin siya. Hindi ka ba may iyak nun? Lahat ng mabuti gagawin mo, tapos gano'n isusukli sa'yo. Pero again, He knows the heart of God. He knows the heart of God. He is holding on to this. Siguro kung hindi siya nangahawakan sa constitution ni God, bibigay na yon. Kasi may pangako ang Panginoon eh. Pero siya ba yung kumain ng kinain niya ng insect? Locust ba? Basta yung mga bagay na yun, kung isipin natin, yung mga istorya yan, isipin natin, it was not nice to hear and to know, but you know, the heart's desire of God is that ma-expose tayo because the sufferings that they suffered cannot be compared with the sufferings we have today. But they endure.
because they wanted to receive the promise. Pagdating sa Hebrews, di ba, sabi nga nun, lahat sila ginawa nila yan. Pero by faith, di ba, yung heroes of faith, hall of faith, they have done all those things for the Lord, but they have not received the promise, but they keep on because they believe in this. This is their ultimate constitution. So next Wednesday, we'll be tackling the 4 more principles. Dahil 7 po yan. So intindihin po natin, ang una, syempre, ang source ng constitution ng hari natin. Hindi ang mga tao. Pangalawa, ang constitution natin ito ay naglalaman ng mga benepisyo at mga pribilehiyo natin. At yung pangatlo, ang hari ay obligado na kung ano man yung kanyang sinulat sa constitution ay gagawain niya yun. Yan ang mga prinsipyo ng Panginoon sa kaharian niya. Okay, so I hope you got something from what I'm sharing. Isa sa mga advantage po natin ngayon na pinapaintindi ng Panginoon sa atin ito. Ayaw niya na tayo ay maging estranghero sa mga bagay na gusto niya para sa iyo, para sa akin, para sa buhay dito. Para habang yumayaan tayo, papatuloy, alam natin, bahagi ako ng kaharian ng Panginoon, hindi ako bababa na talunan, kundi ako'y palaging aangat na nananalo, nagtatagumpay. Amen? So tayo po tayong lahat. I hope you got something from what I am sharing. The principles of God's kingdom, the kingdom concept of His constitution. So also we will be praying for Nanay Lourdes. Meron siyang high blood na hospital yata si Nanay Lourdes na high blood. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Did you get something? So mga basic kingdom principles na dapat somehow ginagrasp po natin. These are truths from the Word that we need to really understand and know deeper. Sige po, let us just come to the Lord in prayer. Spend time tayo sa panalangin. Heavenly Father, we thank you sa lahat po ulit ng mga bagay na ini-impart mo sa amin. Ang alam mo namin, Panginoon, ayaw mo kami mamuhay na nadideprive sa mga bagay na ito na alam namin nais mong mangkapangyari ang iyong kalooban sa amin. Isinulat mo, in-express mo ang iyong kasaloobin sa amin through your word. This is the constitution that we need to embrace because these are coming from your words straight from you, from your heart. And alam namin, Lord God, na ang mga salita mo, ayaw mo na bumalik sa iyo ng walang kabuluhan. Gusto mo lahat ng ito'y makapangyari. Dahil ang kaharian mo ay dapat mangyari talaga dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na ma-realize na you have given us your constitution, your desires, your will, so that we are not ignorant or unknowledgeable sa mga bagay na gusto mo sa amin. We can know clearly what is your desire for us and what is your will for us. At sa mga pamantayan mo na ibinigay mo sa amin, masundan po namin yon. Malakaran po namin ng tapat hanggang sa ikay bumalik at magsasama kami. Kasama ka. So Lord, tonight, sa mga katotohanan ito ng iyong salita, ikaw na nagsalita sa amin, you will make it good, God. You will never lie. When you said something,
You all wanted that what you have said will happen and will take place in our lives. So Lord, bilang hari namin, mangyari ang kalooban mo sa amin. Masunod ka namin, Panginoon. Hindi kami lumabas na pasaway, kundi bukas ang puso namin. Lalakaran lang namin ang mga bagay na ito na ibinigay mo na sa amin. Help us to love your word and to live on your word. And it's by the Spirit of God that is helping us and guiding us, and always convicting us and always reminding us that these are the principles that we need to live in. Salamat po, Panginoon. And I pray in this church, sa simbahang ito, na hindi kami mauwi sa isang relihiyon na kung saan wala nang bigat. Puro na lang kaalaman at wala nang paglakad. Wala nang responsible walk para sa glory and honor mo. Help us to be intentional in desiring to live our life this bringing glory and honor to your holy name. And we know we are not a stranger to what you can do, dahil all you wanted is to display your power and your glory to us. So Lord, help us to be humble, submissive to your will, and we know, God, ikaw ang magli-lift up sa amin at makikita namin, Panginoon, ang mga sitwasyon sa buhay na ito. Basta ikaw yung naitataas sa amin, Lord, everything, Lord God, will fall in its place, in its right place, enjoying a lot of the benefits and the blessings and favors that comes from you, our God. Lord, salamat sa simbahang ito. Makatagpo ang bawat isa, bawat pamilya na may uhaw, gutom, na talagang nagkikrave sa iyo araw-araw yung gusto mo, yung mga pamamaraan mo. Aresto yung mga puso po naming lahat. Banal na Espiritu, kumilos ka po ng malakas sa bawat isa. Kung nagiging very light yung aming treatment sa aming relation sa iyo, Lord, just bring a strong conviction. Help us to come back and be repentant if we are so lack in our desire to follow you and your will. Remind us again and again. Again and again and again. I pray, Lord God, that our relationship with you will grow deeper, will grow stronger. That our lives are founded strong, established, and will never, never be moved by any circumstance that will come our way. We are strong, we are established, we are immovable. Thank you so much, God. Gagawin mo kaming ganyan habang kami kaisa sa iyong kalooban sa amin. Tulungan mo ang simbahang ito na makita ka ng maliwanag to see your glory, God. Praying right now for Nanay Lourdes. Hindi namin alam kung anong lagay niya ngayon, but we are praying that you are touching her body in the name of Jesus. We call any discomfort in her body to be gone in Jesus' mighty name. We believe, Lord God, you are touching her at this moment. Saan man siya, kung nasa hospital man siya. Pero alam ko, hinihipo mo ang kanyang pangatawan at binabalik mo yung sigla ng katawan. At kung ano man yung gustong nakawin ng demonyo, Lord, pinipigilan namin ito at tinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. And we call Nanay Lourdes healed and whole in Jesus' name. And every one of us, we believe, Lord God, you are pouring out your graces. We will always live our life well-pleasing unto you. That is our desire. And as we walk in your ways, we believe we will have more benefits, and you will be pouring out miracles, signs, and wonders. Mananagana, Panginoon, there will be an overflow.
because we believe in the God who is more than enough. Thank you, God, for everyone, every family represented here tonight. More of you, God. More of you is our desire. More of you every day. More of your greatness. More of your power. More of your glory. Just you and you alone is lifted high and magnified in our lives, O God. And even in our families, we will surely see your greatness and your power in display, Lord God. Salamat po, Panginoon, declaring the blessings of our God overflowing in each and every one of us. And we are amazed. Thank you so much for all these things. We bless you, we honor you tonight, and even the offerings that we have given, the tithes, first fruits, it's all for your glory and for your honor. Use this, Lord God, as we reach more people coming back to you. We love you, we bless you. You will keep us all safe and cover us with your precious, precious holy blood. Our heart's desires, we know it's already answered and it will happen and manifest. We give you praise, we give you honor, we give you glory. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, you are the blessed of the Lord, and that cannot be reversed. You are a great blessing, and lives will be blessed by your life in Jesus' name. Amen. God bless everyone.